Okay, so sige po, pray muna tayo saglit. Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito, sa pagising mo po sa amin, sa kalakasan. Iba talaga yung joy, Lord. Iba yung peace na meron kapag punong-puno po kami ng presence mo. Pagising pa lang namin sa umaga, iniisip na po namin ang kabutihan mo at katapatan mo, Panginoon. And thank God, not just because it's Friday, but because we are alive. Salamat po dahil may buhay, salamat may lakas, salamat Panginoon sa mga pagpapala. May pamilya kaming inuuwian, may tahanan, may kinakain, salamat may hininga kami, salamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Thank you, God. Sa oras po na ito, nagpapakumbaba po kaming lumalapit sa inyo at humihingi po kami ng tawad kung may mga nagawa man po kaming mga pagkakasala, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po kami, Panginoon, at hayaan mo po na sa amin pong munting pagbubulay-bulay ng iyong mga salita ay patuloy po kayong mangusap sa amin. Salamat, dakilang Diyos, pinagkakatiwala ko po ang lahat ng mga manonood, ang aming mga pamilya sa iyo. Patuloy po kayong gumawa ng himala, magpagaling, Panginoon, magbigay ng kapayapaan, magpalakas, magbigay ng comfort, Panginoon, at pagpalain mo ang lahat ng mga gagawin po namin sa buong araw po na ito. Maraming salamat and take full control of everything. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, God the Father. At sa inyo po namin mainam na binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. God bless the Philippines and Israel. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen and Amen. Praise God. Para po sa atin pong Thank God It's Friday Inspiration. Yan. TGIF, Inspiration. Ito po ay lang po, parang short na exhortation. Very short exhortation po na nawa po ay magpalakas po sa atin. Finishing strong with God. Finishing strong with God. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Uulitin ko po. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sa Tagalog po, huwag kang magsawa, huwag kang mapagod, huwag kang manghinawa na gumawa ng mabuti. Pagkat sa tamang oras, ikaw ay aani kung ikaw ay hindi susuko. Amen? Ikaw ay aani kung ikaw ay hindi susuko. Praise God. Let's talk about kapaguran. Kasi sabi dito huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. No? At ang pagod po, mga kapatid, ay normal na nararamdaman at pinagdadaanan po ng isang tao. Galatians 6 verse 9, Ate Analu, 6:9. Ang kapaguran po ay normal na nararanasan po ng isang tao. Pagod kang nagtatrabaho, pagod ka sa pag-aaral, pagod ka sa mga responsibilidad, lalo na kung ikaw ang breadwinner, di ba? Minsan po, pati sa mga laban na hindi natin nakikita, may mga times po na hindi mo alam saan nanggagaling ang pagod. Hindi mo maintindihan yung sarili mo. Bakit pagkagising mo, wala ka na agad gana? Tama po ba? Pero bilang isang mananampalataya, mga kapatid, kahit na anong pagod ang maranasan po natin, piliin po nating magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat. Bakit? Dahil naging mabuti at tapat pa rin ang Panginoon. Kung titingnan po natin, sa loob ng nagdaang isang linggo, naging mabuti po ba ang Diyos? Naging tapat po ba ang Diyos? Kaya nga ang sigaw natin, thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Dahil matatapos na naman ng isang linggo. At doon sa nangyari sa'yo sa loob ng 1 week na iyan, may mga araw na gusto mo na ring sumuko. Tama po ba? May mga araw po na parang walang nangyayari na sa mga panalangin mo. May mga pagkakataong hindi mo na rin alam kung may bunga pa ba yung ginagawa mo. Parang, Lord, anong resulta ba nitong ginagawa kong to?
Pero napakasimple po ng mensahe ng Lord ngayong TGIF Inspiration. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, huwag kang susuko. Tapusin mo ng malakas ang laban na sinimulan ko para sa iyo. Naalala ko po ang isa sa mga professor namin sa Bible School. Ang sabi niya sa amin, nung mga estudyante pa lang po kami, finish the race of God well and strong. Finish the race of God well and strong. Ang buhay po natin sa mundong ito ay parang isang marathon. Mahaba, nakakapagod, pero sa dulo, may finish line. At kapag nakarating tayo sa finish line, merong tropeyo na ipagkakaloob sa atin. At ang ating gantimpala ay walang iba kundi si Jesus at ang buhay na walang hanggan. God sustained you this week. God sustained you this week. Sabi po sa Lamentations chapter 3, that's point number 1, God sustained you this week. Sabi po sa Lamentations chapter 3, verses 22 to 23, anong sabi dito? Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo po ba yung sinasabi dito? We are not consumed. Hindi tayo mauubos. Kaya kahit pagod na pagod ka ngayon, kaya kahit nasasaktan ka ngayon, hindi ka mauubos. Why? For His compassions never fail. Minsan po nakatuon tayo sa mga problemang nararanasan natin o naranasan natin sa buong linggo. Pero isipin mo ngayon, ilang beses kang iningatan ng Diyos? Ilang beses kang binigyan ng lakas ng Diyos? Ilang beses ka nang muntik sumuko pero nakabangon ka pa rin? Hindi ka makakarating ngayong araw na ito kung hindi ka binigyan ng lakas ng Diyos. Nakarating ka dito dahil tapat at mabuti ang Panginoon. Siya po ang nagbigay sa atin ng sapat na kalakasan at biyaya. Hindi po tayo naubos dahil pinagkalooban niya po tayo ng kanyang dakilang pagmamahal. His compassions never fail. God will sustain you. God is sufficient. God will carry you through. Amen? Bubuhatin ka ng Diyos kung pagod ka na. Aalalayan ka ng Diyos. Diba? Sige, sabihin mo sa Lord, pagod na ako. God will carry you. We are forever in His hands. Lamentations 3, 22 to 23. Point number 2, God is still working. Para ito yung topic natin ng kahapon. God is still working even when you don't see it. God is still working even when you don't see it. Alam niyo po ba na kumikilos ang Diyos behind the scene? Behind the scene. Kumikilos po ang Panginoon. And my life verse, alam niyo naman po yung life verse ko, di ba? Sa Romans chapter 8 verse 28. Sabi doon, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Sino po dito ang mga nagmamahal sa Diyos? Lahat tayo siguro. Lahat tayo nagmamahal sa Panginoon. At kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa Panginoon, sabi dito, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa Diyos, lahat ay pinaglalakip-lakip ng Panginoon para sa iyong kabutihan. Para sa iyong kabutihan lamang. Amen. Hindi po tumitigil ang Diyos sa paggawa dahil lang hindi mo nakikita ang ginagawa niya. Kahit hindi mo nakikita, gumagawa pa rin ng Diyos ng mabubuting mga bagay para po sa atin. Habang tayo po ay naghihintay sa mga kasagutan ng ating mga panalangin, may inaayos siya.
Habang nalilito tayo sa mga nangyari sa paligid natin, may binubuo siya. At habang umiiyak tayo, may pinaplano siyang breakthrough sa buhay mo, kapatid. Ang Diyos ay laging gumagawa sa likod ng eksena. Sabi ko nga po kahapon, hindi mo kailangang maunawaan ng lahat bago ka sumunod. Ang binhi sa lupa ay hindi agad nakikita ang paglaki. Kapag ikaw ay nagtanim ng isang maliit na buto, maliit na binhi, di mo naman nakikita agad ang paglaki nito. Pero sa ilalim ng lupa ay merong nangyayari. Hindi nakikita sa mata ng mga tao, pero may nangyayari sa ilalim. Ganoon din ang Diyos sa buhay natin. Maaaring nakikita mo parang walang nangyayari sa mga pinapanalangin ko. Para naglilingkod ka pero wala namang resulta. Nagtatanim ka pero wala pang ani. Pero may ginagawa pa rin siya. And point number 3, finish this week with worship and expectation. Finish this week with worship and expectation. Kaya nga po mamayang gabi, huwag kayong mawawala dahil meron po tayong worship and testimony night. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Huwag mong tapusin ang linggong ito na puro pagod lang ang dala mo. Huwag mong tapusin ang linggong ito na puro kalungkutan lang at kaguluhan ang dala mo. Tapusin mo ito ng may pasasalamat, ng may pananampalataya, at may pag-asa. Hindi pa tapos ang kwento ng Diyos sa buhay mo. Kung may hindi man nasagot ngayong linggo, well, meron pang susunod na linggo Meron pang next week. Hindi pa po nagsasarado ang pintuan. May mas magandang pintong bubuksan ng Diyos para sa ating lahat. At kung ikaw ay umiiyak ngayon, kung ikaw ay lumuluha ngayon sa sobrang pagdadalamhati, sa sobrang pasakit na pinagdaraanan mo, bukas, sisibol ang bagong umaga at merong kagalakang naghihintay para sa iyo. Pwede ba nating sabihin ngayon? Sabayan niyo ako. Sabihin lang natin, Panginoon, salamat sa iyong katapatan ngayong linggo. Kahit hindi ko nakita ang lahat ng iyong ginagawa, nagtitiwala ako na ikaw ay kumikilos. Tatapusin ko ang linggong ito ng may pasasalamat at haharapin ko ang bagong linggo ng may pananampalataya. Ito po ang aking panalangin. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon pong ito. Maraming salamat po, hindi ka nagbabago. Salamat Lord dahil hindi mo kami iniwan sa gitna ng aming mga pinagdadaanan. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng kalakasan, ng provision, sa pag-iingat mo po sa amin. Sa oras po na ito, habang tinatapos po namin, Lord, ang linggong ito, thank God, it's Friday, punuin mo po kami ng kapayapaan, punuin mo po kami ng pag-asa at bagong lakas. Tulungan mo kaming mas magtiwala sa iyo, higit sa pagtitiwala namin sa amin pong mga sarili. Kahit hindi namin nakikita ang buong larawan, alam namin na ikaw ay merong ginagawa. Pagpalain mo po ang bawat pamilya, ang lahat ng mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, nag-aaral, at mga tao na ginagamit mo naglilingkod sa iyo. Lahat ng mga nagmiministeryo sa iyo, Panginoon. Nawa po'y maging handa kami sa mga bagong pagkakataon at pagpapalang darating at ipagkakaloob mo. Salamat po. We will not become weary in doing good because we know and we believe at the proper time, we will reap a harvest. Maraming salamat po. Tinatapos po namin ang linggong ito ng may pagpapasalamat, Panginoon, ng may pananampalataya at punong-puno ng pag-asa. Salamat, dakilang Diyos, at binibigay na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Napakaikli, pero
punong-puno ng inspirasyon. That's our TGIF Inspiration